Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tang with evidence. So, sa ngayong araw na to ay magbubutuhan na daw di umano sila sa impeachment ni BP Sara sa Kongreso, sa House of Representative. Pero bago niyan, naku grabe ang pasabog ni Congressman Puno mga kabibig. Puno. Sabi ni Congressman Puno, i-share ko na lang ha para may mabasa kayo o ano ang pagkaintindi nyo. Ito ang shinare ni Congressman Puno. Sa pagbuto umano ng 60% ng NUP, pabor sa VP Sara impeachment. Sabi ni Congressman Puno, nahihirapan yung aming mga miyembro kasi when they ask around, everybody says no. I mean, that's the fact of the matter, ano? They will call their barangays and everybody saying no. And never mind daw kung tuyuan sila ng projects, they don't care. Yun ang sabi ng mga kabarangay, mga constituents ng mga NUP congressmen kung saan pinuntahan nila ang mga constituents nila and ang mga tao, they don't care kung walang proyektong ilabas o ibigay sa kanilang distrito basta ayaw nila sa impeachment ni VP Sara. Pero bakit dapat i-hostage yung mga proyekto ng mga distrito kung ayaw man sila kung ayaw man ng mga tao na sa impeachment ni VP Sara? 'Di ba? Nakakalungkot naman na tayo mga Pilipino pa, tayo mga constituents, tayo ang bumoto sa kanila, tayo pa ang pinagkakaitan ng mga proyekto, ng mga programa na dapat sana tayo ang nakikinabang. Pero iba ang strategiya nila. Sabi dito ni Congressman Puno, ano yun? Ito. Wait for a while. Ito. Sabi dito, malakas ang pagtutol ng INC sa impeachment ni VP Sara. As you know, the Iglesia ni Cristo has a very strong position about this matter and it continues to be there. There are many districts when there is a high percentage of voters from that church. The INC, of course, have important voice also in their districts. One of the more than 30 NUP members that are already voting yes to adopt the impeachment of the VP Sara, I would say at least half of those are going to be seriously affected in the next election if they continue to vote yes. Yan ang problema ngayon. Kasi ang PDP Laban ay nagpabala. Sabi ng PDP Laban, mga kabibig, kung sino yung boboto sa impeachment ni VP Sara, kung time will come, nagkaroon ng chances na yung mga congressman, yung ibang mga politiko, ay, magta-transfer from one party to another at pipiliin nilang mag-transfer ng PDP Laban at itong congressman na ito, itong politikong ito ay bumoto sa impeachment ni VP Sara, hindi nila tatanggapin. Forever hindi tatanggapin. Blacklisted na itong politikong ito. At kung merong mang kakompetensya itong politikong ito na tumakbo, for example, this congressman, hindi tatanggapin ng PDP, tapos may congressman silang katapat, yung katapat na congressman ang dadalhin ng PDP. So meaning, susuportahan ng PDP ang katapat na congressman na itong congressman na ito ang bumoto sa impeachment ni VP Sara. So meaning, papanalunin ng PDP yung katapat na congressman. So nakakatakot talaga. Natakot na sila sa nasabi ng INC na blacklisted talaga kasi hindi naman forever hindi naman every now and then nasa magandang ayos ang political career mo eh. Pag-iisipan mo, someday mangangailangan ka talaga ng tulong ng INC. Mangangailangan ka talaga ng tulong ng PDP. Yun ang malaking problema kasi every now and then may bagong sisibol na political leader at itong political leader na ito, for example, VP Sara.
tapos ikaw ay part sa mga nag-impeach kay BP Sara, so kabahan ka talaga. Kasi there's a possibility na hindi ka na makakaupo for 2028 or kung ano man. 'Di ba mga kabibig? So yun ang sabi ni Puno, those who will vote yes will mean the end of their political career. Good luck mga Crocs. So remember, hindi dapat nagigialam ang simbahan sa proseso ng Estado. Hiwalay ang usaping simbahan sa usapin ng Estado. Hayaang palakarin ang hustisya sa ikabubuti at kaayos ng bayan at kagalingan ng taong bayan. From Ariel Nizar Nueva. Ito pa. Impeachment is supposed to be constitutional accountability process, not popularity contest or sino ang kakampi ng INC. Yun mga kabibigan, yun ang iba mga komento. Ito pa ang sabi ni Congressman Puno. Ito may epekto talaga. May apektado talaga ang mga tawag dito. Malakas ang pagtutol ng INC sa impeachment ni VP Sara. Nababahala yung mga bumoto, lalo na yung mga nasa NUP. We don't know. 'Di ba? If the Iglesia ni Cristo, the church administration decision and vote as well as the decision of the Lord Jesus Christ ang results victory or defeat. Maraming nanalong politiko na hindi suporta ng INC kaya wag masyadong mapagmalaki. There is no national religion to decide the fate of the whole nation. Pero alam naman natin na talagang one of the factor na mananalo talaga ang isang politiko dahil sa unity voting ng INC. May malaking ambag talaga ang INC. Kung ikaw ay politiko, makakuha ka ng tawag dito, na makakuha ka ng boto ng INC, confident kang mananalo. For example, sa isang lugar. 'Di ba? So yun po mga kabibig, parang natatakot na. Natakot na itong Meron tayong announcement ng INC. Meron tayong announcement mga kababayan na eto ho 100% totoo, hindi chismis. Kilala nyo naman si Banat Bay. Pag ako nagsabi ng balita ay talagang totoo. Sabi daw ng INC at nais itong iparating sa lahat ng mga congressman. Kaya i-share nyo ito sa mga congressman nyo. Ang lahat daw ng pipirma sa impeachment ni VP Sara Duterte ay blacklisted na sa INC. Yan po ay A1 information. Kaya sigurado yan. Kaya iparating nyo sa mga congressman, ang lahat po ng pipirma sa impeachment, blacklisted na sa INC. Naku po. Ito kasi ang mensahe ng INC para maintindihan natin. Payagan po ninyo. Ito intindihan natin ulit. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip ng mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kung kaya't hanggang ngayon, ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat, ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin
ukol sa pambansang seguridad. Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. Yan. Na Yun po mga kaibigan. May paalalang isang Tingnan nyo ito ha. May paalalang isang political strategist sa mga kongresista kaugnay ng nalalapit na botohan sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Narito ang balita. Bago ang inaasahang botohan sa plenaryo sa Lunes, pinayuhan ng political strategist na si Professor Malu Tiquia ang mga mambabatas. Ayon kay Tiquia, nararapat lamang na sumangguni muna ang mga miyembro ng Kamara Correct. sa kanilang mga constituents Dapat lang o mga nasasakupang distrito bago magbitaw ng desisyon sa impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Malakian niya ang posibleng maging epekto ng magiging boto ng mga mambabatas pagdating ng 2028 elections. Kaya naman mahalagang hindi maging personal ang desisyon kundi nakabatay sa interes at mandato ng kanilang Correct. distrito. Correct. Ang tinatanong na ng taong bayan, kami ba'y kinonsulta nyo bago kayo Yun. bumoto? Kasi tatandaan natin, may mandato ang Vice Presidente na 32 million. Hindi yung basta-basta. Kasi that is the highest in the history of electoral politics in the country, the highest for a Vice President. So, Binigyan din ni Tiquia ang solidong Dapat. suporta ng Dapat Mindanao at talaga. ilang bahagi ng Visayas kay VP Sara noong nakaraang halalan. Anya dapat ikonsidera ng mga mambabatas ang nakuhang boto ng Vice Presidente sa kani-kanilang mga lugar. Correct. the mandate of the people is very important, especially on issues like this. Samantala, duda si Tiquia na matatapos ang impeachment process, lalo't marami pang nakabinbing kaso kaugnay nito sa Korte Suprema. So hindi ko nakikita na ang Senado ay mag-forthwith na i-hear the following day. Kasi ang dami pang pending issues na kailangang i-resolve bago magkaroon ng trial. Correct. Kasi kung nag-trial ka at sa kalagitnaan ng trial, sinabi ng Korte Suprema, PRO. hindi ito pwede, ano mangyayari sa trial? Hindi ba katawa-tawa? Correct. Sa Basura. kabila nito, nauna nang nagpahayag si Senator Ping Lacson na handa ang mataas na kupulungan na mag-convene bilang impeachment court anumang oras. Sakaling may kumontra, pagbobotohan ito ng mga senador Dapat at ang lang. desisyon ng mayorya ang masusunod kung itutuloy ang paglilitis. Para sa Diyos, Oh, yun kabibig ha. So tama Ang talaga political na dapat strategist sa mga tanungin ang mga constituents. Unang-una, syempre, Tingnan natin to ha. Kinakabahan na sila. syempre binabalanse natin ang ebidensyang lumabas. Wow, Kung may sapat ba na bigat ito. Sitwasyon ng bawat congressman depende sa kanyang lugar o distrito. Yan na. Hindi pare-pareho ang epekto ng Sila. impeachment sa lahat ng congressman. Ang mga congressman natin sa Mindanao at sa Visayas. Central and Eastern Visayas apektado dahil hindi maiwasang may suporta ang Vice President sa Mindanao. Kaya pinag-iingatan din ang kanilang kalagayan at sinisigurado ng partidong hindi sila negatively affected for the 2028 election Ooh, and at the same time Never? respecting their own conscience, Tingnan natin. their own assessment of the evidence. Mhm. Sa ganun pong mga consultations, this is among the party members. Tama po ba, sir? So meron silang meron pong ganong mga concerns during the consultations na kung ano yung magiging epekto sa kanila sakaling matuloy yung impeachment? Halo sila. Absolutely. Isa yun sa pinaka-importanting pinag-uusapan.
And while we are constitutionally bound to perform our duties, we cannot neglect the fact that it will affect us in our district, it will affect us in our region. Kaya dapat magbalanse. Sa lugar ng mga Duterte, kapag bumoto ka pabor sa impeachment, siguradong bababawasan ang boto mo. Hindi Pero at least mabawasan. sabi mong Hindi ka pinanindigan mo mananalo. kung ano ang tamang desisyon para sa sarili mo at para sa mga constituents mo. May mga congressman na natalo nung nakaraang eleksyon dahil naging prosecutor sila. At sana hindi na mangyari ito. Ay, Sana mangyayari hindi ng pa mga yan. tao na dapat bumuboto kami hindi dahil sa mga Mangyayari pa alyansa sa yan. mga politiko, kundi dapat bumoto kami sa sarili naming pag-assess kung dapat bang manatili o matanggal sa pwesto ang isang mataas na opisyal. Hindi pag-assess. Tanungin nyo ang mga constituents nyo at huwag kayong mag-assess na ang daming ang mga palpak yung assessment eh. As you have mentioned, sir, gaano po ba katimbang yung party stand at yung mga consultations na ito doon sa personal preference naman ng isang kongresista? Depende sa partido. Sa partido namin, hinahayaan kaming magtimbang at i-assess kung sapat ba para sa aming konsyensya na magpatuloy ito sa Senado. At para Wow! doon sa May nagsasabi, konsensya ba? So yun na nga, kabibig. Natakot na sila. Ang NUP, yung 30 na magsisay yes, parang kinakabahan na sila dahil sa mga sinasabi ng INC na talagang tutuhanin niya ng INC, mga kabibig. Blacklisted na talaga. Pati PBB. Sabi ng PBB na, pasensya na. Wala nang movement ha. Kung ayaw nyo, pasensya na. Hindi kayo tatanggapin ulit namin. Oh. Ang sino mang opisyal na boboto pabor sa impeachment ni VP Sara Duterte ay hindi maaaring umasa ng pampolitikang kanlungan sa PDP laban. Hindi sila payagang lumipat sa partido. Hindi sila mabibigyan ng pagkakataong tumakbo sa ilalim ng bandila ng PDP. At kung kinakailangan maghain at susuporta ang PDP ng matibay na kandidato laban sa kanila sa kanilang distrito. So, nako, may magandang kompetisyon sa 2028 election. 'Di ba? So, yun po kabibig ang ating Dislibak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Thrilling ang araw na to. May impeach kaya for the second time si VP Sara sa Kongreso pa ha. Tingnan natin. At magsalita na ba ang Korte Suprema sa hinihain ni VP Sara na TRO sa kanyang impeachment? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.